Hawak na raw ng babae ang isang wooden shoe rack. Binasag nito ang salamin ng bintana. Habang paulit-ulit sinasabi, "Ayaw ko na. Tita, ayaw ko na." Sinubukang pigilan ng matanda. Hinawakan ng binti ng babae. Pero dahil sa madulas na tela ng pajama, nadulas ang pagkakahawak. At mula sa ika-15 palapag, tumalon ang babae. Duguan siyang natagpuan sa bubungan ng ikalawang palapag. Simula noon, naging malamig at kakaiba ang pakiramdam. Sa buong hallway ng 15th floor, may mga guest na nagrereklamo ng tunog ng basag na salamin. May ilang staff ang nakarinig ng iyak ng babae sa hallway. Paulit-ulit, mahina, parang bulong. "Ayaw ko na." May isa ring elevator operator ang tumigil magtrabaho matapos makitang may babaeng nakatayo sa dulo ng koridor. Basag ang muka, duguan ang paa, at tila naghahanap ng makakausap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong tumakbo pababa kapag napuno na ang loob ko sa kaba. Sa trabaho naming iyon, hindi kami lang ang nagtatrabaho. Minsan, may mga kasabay ka na hindi mo naman dapat nakikita. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa The M Hotel at na-assign ka sa isa sa mga kwarto sa 15th floor or sa 13th floor, magdasal ka. Dahil baka ang katabi mong nakasakay sa elevator, hindi na bumaba kailanman.